Magandang gabi po sa lahat. Hindi ko na po sasabihin kung sino man ako at kung ano ang pagkatao ko. May inuutos lang sa akin si Bobet, si Remy Baterbonia, na gusto niyang ipaalam sa lahat ng tao. Gusto niyang sabihin ko at ipaalam sa mga tao. Yung araw ng libing niya, pumunta siya dito sa akin. Di ko alam bakit biglang may tao sa harap ko. Walang ginawa kundi iyak lang ng iyak, puro iyak. Walang sinasabi na iba kundi iyak lang siya ng iyak sa harap ko. Masasabi ko talaga, siya ay isang mabuting bata. Dahil walang sino mang kaluluwa ang makalapit sa akin, kundi ang may mabuting kalooban. Lalo na ang pagkatao. Kaya masabi ko siyang hindi lang siya anghel. Isa siyang santo. Dahil nakaya niya ang lahat ng tao na iparamdam sa mga puso't isip ng sa mga tao kung ano ang sakit na nararamdaman niya. Nung pumunta siya sa harap ko, bigla lang siyang nagsalita na ang sabi niya, "Mama." Tapos puro iyak. Iyak lang siya ng iyak. Iyak ng iyak. Kaya hinawakan ko ang mga kamay niya. Nung natapos kong hawakan ang mga kamay niya, nagpaalam siya sa akin. Pinabayaan ko siya. Kinabukasan bumalik uli siya sa akin. Iyak na naman siya ng iyak at galit na galit talaga siya. Sobrang galit na galit. Tinanong ko siya, "Bakit? Anong nangyari?" Sabi ko sa kanya, galit na galit siya. Ang sabi niya sa akin, galit sila sa akin dahil magaling daw ako. Yun ang sabi niya. Ngayon, sabi pa niya sa akin, gusto nila sila lang. So, ibig sabihin, gusto ng mga grupo na yun na wala nang makahalo sa kanila kundi sila lang. Kaya nagagalit sila kay Bobet dahil magaling si Bobet. Yan ang sabi ni Bobet. Galit sila sa akin dahil magaling daw ako. At gusto nila sila lang. Yun ang pagkasabi niya sa akin. Noong bumalik siya kinabukasan. Kaya masasabi ko talaga, hindi lang siya anghel, isa pa siyang santo. Tinanong ko siya, marami akong tinanong, ang sabi niya sa akin, gusto ko kasing magtagumpay. Gusto kong magtagumpay para sa pamilya niya at hindi lang para sa pamilya niya, para rin daw sa mga taong nangangailangan ng tulong niya. Mga taong nangangailangan ng tulong, tutulungan niya daw. Yan ang sabi niya sa akin. Ngayon, na hindi man siya nagtagumpay. Kaya maraming tao na nangailangan ng tulong niya na hindi na niya matulungan. Kaya ganun na lang ang nararamdaman niyo sa kanya dahil hindi lang siya anghel, siya ay isang santo. Santo ang may kakayahan na kayang pairalin ang isipan at puso ng mga tao. Dahil santo lang ang may ugali
na nagmahal sa kapwa. Santo lang ang may ugali na handang tumulong hindi lang sa sarili niya o sa pamilya kundi sa mga tao pa. Isang ugali ng santo yan. Marami pa siyang sinasabi sa akin. May nagsabi pa daw sa kanya. Sinabihan pa siya, swerte mo kung makakaligtas ka. May nagsabi sa kanya din ng ganyan. Sa grupo na yan. Marami pa akong tinanong sa kanya. Sa galit niya sobra, gusto niya maghiganti. Maghiganti daw siya, sabi niya. Hindi daw siya titigil hanggat hindi siya magtatagumpay. Kaya kayo na nagagalit sa kanya dahil magaling siya, kayo na gusto nyo na kayo lang, kung makakaligtas man kayo sa batas ng tao, hindi kayo makakaligtas sa ginawa nyo kay Bobit sa katotohanan. Pasalamat kayo kung hindi niya talaga gawin ang sinabi niya sa akin na maghihiganti daw talaga siya. At hindi siya titigil hanggat hindi siya magtagumpay. Dahil galit na galit talaga siya. Tama lang siya magalit dahil ang hangad niya na maabot niya ang gusto niyang maabot dahil hindi lang sa sarili niya, hindi lang sa pamilya niya, kundi para sa mga tao na gusto niyang tulungan, ang mga tao na nangangailangan daw ng tulong. Yan ang sabi niya sa akin. Pero nung pangatlong araw na bumalik siya sa akin, pangatlo o pang-apat yun. Bumalik siya sa akin na masaya. Masaya rin ako nung nakita ko siyang masaya siya. Tinanong ko siya, bakit na? Masaya ka? Ang sabi niya sa akin, masaya ako ma, kasi sila mama ko meron ng kundo. Yun ang sabi niya sa akin. Kaya nung nakita ko siyang masaya, masaya rin ako. Dahil naibsan ang lungkot at sakit na nararamdaman niya sa dibdib niya. Kaya ramdam na ramdam ko siya. Kaya masaya ako. Kaya sa mga tumulong sa pamilya niya na namigyan ng kundo, maraming salamat. Dahil doon, napalitan ng saya ang sakit na nararamdaman niya sa kalooban niya. Marami pa siyang sinasabi sa akin. Nung nandito pa siya, nung sa Maynila, dumating siya sa Maynila, sabi niya, pinagtutulungan na daw siya talagang saktan nila. Dito pa lang siya daw sa Maynila, pinagtutulungan na siyang saktan ng grupo na yan. Nasasabi kong grupo kasi hindi lang isa, dalawa, tatlo ang pagkasabi niya sa akin. Kaya parang grupo na rin yun. Dito pa lang sa Manila, pinagtutulungan na siyang saktan. Kawawa na siya.
At hangad ko, napatuloy yung nakita kong saya niya na nabigyan ng kundo ang kanyang pamilya. Hangad ko na lagi siyang masaya, na ganun siya kasaya lagi. Pero kayo na gumawa sa kanya ng hindi maganda, kayo na naiinggit sa kanya, kayo na nagagalit sa kanya dahil magaling siya, kayo na gusto nyo na kayo lang, kung makakaligtas man kayo sa batas ng tao, hindi kayo makakaligtas sa katotohanan ng pinaggagawa nyo sa kanya. Ngayon ko lang ito ginawa dahil kung maari ayaw ko. Dahil hindi ako sanay na magsasalita sa ganito. Hindi ako sanay. Si Ama, kung mayroong gustong ipaabot si Ama sa akin para sa mga tao, mini-message ko lang. Hindi kay binibidyo ko. Hindi. Si Bubit, gusto niya talagang ipaalam sa mga tao na ganun ang ginawa nila sa kanya. Dito pa lang sa Manila, pinagtutulungan na siyang saktan. Yan ang mga sinabi niya sa akin. Lagi siya pumupunta sa akin dito. Nag-uusap kami. Hindi niya ako tinitigilan hanggat hindi ko ginagawa. Araw-araw, puntahan niya ako para gawin ko daw ito nang gusto niyang ipaalam sa mga tao. Kanina, ayaw ko naman gawin. Sinabi niya ito sa akin na sabihin ko sa mga tao nung una niyang punta dito. Pero hindi ko ginawa, hindi ko magawa-gawa talaga. Pero andyan siya lagi sa akin. Pinupuntahan niya ako lagi dito. Alam niya siguro na hindi ko gawin, nagdadalawang isip ako na gawin ko, diyan na naman siya. Kaya, napilitan na akong gawin ko na matupad ang kanyang gusto. Yan naman ang gusto niya na ipaalam daw, gusto niya ipaalam sa lahat ng mga tao. Yan ang gusto niyang ipaalam sa lahat ng mga tao. Kaya, hanggang dyan na lang ang sasabihin ko. At least, Bubit, ginawa ko na ang gusto mo na. Ang gusto mo, ginawa ko na. Siguro, tigilan mo na man ako din. Kasi ginawa ko na. At hangad ko na maging masaya ka na rin dyan. Dyan ngayon sa kung saan ka man. Pero lagi ka naman pumupunta dito. Nakikita naman kita na okay ka naman na. Hindi tulad nung unang punta mo sa akin na wala kang ginawa kundi puro kaiyak. Sakit na nararamdaman. Ngayon, normal ka naman na pumupunta dito sa akin. Na nakikipag-usap. Ano pa ba ang gusto mo na sabihin ko? Sabihin mo sa akin, sabihin ko ng malaman ng mga tao.
Yan naman ang gusto mo na gusto mong malaman ng mga tao. Sabi niya ngayon sa akin, sa ngayon daw, hindi pa daw siya magsasalita. Kasi tinitignan pa daw niya ang resulta ng kaso niya. Kaya kayo, na gumawa ng masama sa kanya, kaligtas man kayo sa batas. Ngunit kay bubit, hindi kayo makakaligtas. Ang katotohanan ginawa niyo sa kanya. Tignan niyo na lang, kayong mga gumawa sa kanya, tignan niyo na lang pag natapos anong resulta ng kaso. Dahil yan ang sabi niya ngayon sa akin. Wala daw muna siyang sasabihin dahil antayin niyang matapos ang kaso. Tignan daw niya muna kung ano ang resulta ng kaso. Ngayon na, bubit, ginawa ko na ang gusto mo. Siguro masaya ka na dahil tinupad ko na ang gusto mo. Dahil gusto ko na rin maging masaya ka. Salamat, anak. Dito na lang ang sasabihin ko. At least nagawa ko yung gusto niya. Nasabihin ko at maipaalam sa mga tao. Maraming salamat sa inyong lahat. At magandang gabi.